Grabe. Nalubog sa lagpas baywang na baha ang ilang barangay sa Puerto Princesa, Palawan, bunsod ng malakas at walang tigil na ulan simula kahapon. Grabe po. Grabe ang dulot ng malakas na pag-ulan na to. Ayan po. Sa barangay Siksikan, gumamit na ng lubid para sa paglikas ng mga residente. Ay, yung mga hayop pa doon, oh. Nagmisulang ilog ang mga kalsada. Mataas din ang baha sa barangay San Jose kung saan kanya-kanyang bitbit ng gamit ang mga lumikas na residente. Sa ilang lugar, abot dibdib na ang baha. Sa barangay San Manuel, sinuong na ng mga sundalo ang rumaragas ang baha para tumulong sa evacuation. Isinakay naman sa rescue boat ng Red Cross ng ilang residente kabilang na ang ilang bata. Ayon sa Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office, 9 na barangay ang binaha. Mahigit 1,000 na ang inilikas na residente. Bumaha rin sa ibang bahagi ng Palawan. Sa bayan ng Nara, may sasakyan pang inanod ng rumaragas ang baha at nahulog sa kanal. Habang sa bayan ng Aborlan, nalunod sa bahang ilang alagang hayop. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpapaulan sa Palawan. Sa Baco Oriental, Mindoro, umabot sa critical level ang Alag River kasunod ng malakas sa pag-ulang dala ng hanging amihan. Pinangambahang umapaw ang ilog at palalain pa ang abot baywang na baha sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, dulot ng shear line at hanging amihan ang ulan sa Oriental, Mindoro. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maghanda dahil posible maging maulan sa halos buong bansa bukas gaya po ng naranasan sa Palawan, Oriental Mindoro at ilan pang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Aurora. Habang amihan ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Nagpapaulan naman ng easterlies sa Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible maghapon makaranas ng matinding ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Maghapon namang uulan sa halos buong Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Inaasahan din ang pag-ulan sa buong Metro Manila pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa ibang balita, nasunog ang ilang bahay sa Gagalangin sa Tondo, Maynila. Nasawi ang isang senior citizen na bigong makalabas ang bahay. Nakatutok si EJ Gomez. Nabulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay 182 Gagalangin sa Tondo, Maynila pasado alas 11 kagabi. Naging pahirapan daw ang pag-apula sa sunog na agad itinaas sa ikalawang alarma. Made of light materials po lahat, kaya po napakabilis po ng pagkalat po ng apoy at paglaki po nito. At the same time po napakadami pong tao at napakaliit po ng mga daan. Nahihirapan po talaga sa pagpasok ng ating mga fire truck po. Nagpasahan ng mga balde ng tubig ang mga residente bilang tulong sa pag-apula ng apoy. Kanya-kanyang takbo ang marami sa paglikas mula sa sunog. Ang iba, bitbit pa ang kanilang mga alagang hayop. Wala na, hindi ka na makakaporma dahil sa lakas ng usok, saka kwan. Natakot ako baka masupukit kami. Wala na kami makita eh. Siyempre, masakit kasi wala na kaming bahay. Okay lang yung basta naligtas lang ang buhay namin, lahat ng taong nakatira sa amin. Ayon sa BFP, isang 64 anyos na babae ang nasawi sa sunog. Natutulog daw ang biktima ng sumiklabang sunog kaya't di nagawang lumikas. Sa tala ng BFP, 6 na bahay ang natupok ng apoy. 7 pamilya o 21 individual naman ang apektado. Ang magiging evacuation natin, open ng barangay hall, cover court para sa kanilang mga pansamantalang pananatalian. Tinatayang higit 800,000 piso raw ang halaga ng natupok ng apoy ayon sa BFP. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na tuluyang naapula mag-aalauna-30 ng madaling araw. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Ilan pa pasaway sa EDSA busway ang nasita. Kabilang ang isang convoy ng PNP Highway Patrol Group na nais daw na ipatigil ang operasyon ng paninita sa busway. Nakatutok si Nico Wahe. Convoy pre, convoy. Dumaan ang convoy na ito sa EDSA bus lane sa may bahagi ng Ortigas northbound. May escort ng mga taga-highway patrol group ang isang puting van at isa pang sasakyan.
Nang makita ang mga taga-Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, sinubukan nitong lumabas sa bus lane. Pero pinara at pinatabi ng mga taga-SAIC. Sa incident report ng SAIC, HPG ang nagmamay-ari ng van at ng kasunod nitong sasakyan. Ayon umano sa enforcer, mataas ani ang opisyal ng HPG ang nasa loob nito. Minumura pa nga yung mga enforcer na parang sinasabing taga-traffic lang naman kayo eh. Sa isa pang video, maririnig ang isa pang taga-HPG na kausap ng enforcer at pinatitigil ang kanilang operasyon. Dahil pinuputakbi kayo sa social media, baka pwede natin pagbigyan muna na concert. Pati yung nagre-request pati si Chief PNP namin. Kung po pwede na, hindi kasi wala rin kasi akong contact sa office yun. Ngayon, request ni Chief PNP na kung pwede pagbigyan na lang muna kasi nga nag-create ng hot. Habang natitikita, may isa pa sasakyan na dumating na pinapaalam ko pa nga sa mark sa vehicle ng PNP. Basta't may isa pang sasakyan na ang sabi sa mga enforcer ay utos ni PNP chief na ipatigil na ang operation ng SAIC. Sabi ng SAIC, walang kapangyarihan ng PNP na ipatigil ang kanilang operasyon. It has to be a written instruction from the DOTR secretary because the busway is a DOTR project. Tinikitan pa rin ang sangkot sa insidente na kinumpirma ng PNP ay taga-HPG. Hinihingihan pa namin ng pahayag ang PNP at si PNP Chief General Romel Marbil. Sa gitna ng paninikit sa mga taga-HPG, saka nahuli rin ang isang SUV na lula ng 2 dayuhan. Nang hinga ng lisensya ang driver, nagbigay ito ng diplomatic passport. At nang kunan ng litrato ng mga taga-SAIC, nagalit ang nagpakilalang taga-US Embassy. He is threatening to steal US diplomatic material. You know what he could do? He could sell the picture of the passport to the Chinese spies who were helping China arrest. How do we know he's not going to do that? Siyempre, tayo ngayon, paranoid tayo lahat ngayon sa mga China. Kasunod ng sagutan, nagpatikit din ng American nationals. Hindi kasama ang mga diplomat sa pinapayagan sa EDSA busway. Batid ng US Embassy ang nangyari. At iniutos sa staff na sundin ang mga batas sa Pilipinas, kabilang ang mga traffic regulations. Pero ang Chinese Embassy sinabing nakatanggap na rin ng impormasyon ukol dito na kanilang ikinabahala. Wala rin daw basehan ng naratibo ng umano'y pang-espiya ng China. Samantala, nais daw nila makatanggap ng resulta ng investigasyon hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Ang Tranvia na naging public transport sa Maynila bago sumiklab ang World War II, muling binuhay at ngayon pinipilahan. Mula Intramuros, duman ito sa Intramuros-Binondo Bridge. Diretso sa Binondo hanggang makarating sa Escolta. Nakasakay nga ako ngayon dito sa Tranvia at mula yan sa Intramuros sa Maynila patungo sa Escolta naman sa Maynila. Libreng makakasakay dito sa mga weekends ng buwan ng Pebrero mula 10 a.m. hanggang 6 p.m. Ginagawa raw nila ito para maipakita sa publiko yung pagkakahalintulad ng Intramuros at Escolta sa Maynila in terms of arts and culture. 20 to 30 minutes ang biyahe kaya talagang ma-enjoy ang view. It's one of the ways for you to know about its culture here in Intramuros and as well as the whole of the city of Manila. I think it's a wonderful initiative put on by Escolta and the Intramuros administration to link these creative communities from Escolta to Intramuros. Ang Tranvia Ride ay isa sa mga highlight ng street art fair ng Intramuros at Escolta. We aim to connect the bridge of Intramuros and Escolta through contemporary art. We seek to provide a platform for our local artisans, artists, and merchants to showcase po their creativity and work. Isa sa makikita sa trade fair na ito ay ang iba't ibang mga mosaic portraits. Tulad na lamang ng mosaic portrait ni Dr. Jose Rizal at ng ilang mga beauty queen. Kakaiba raw ito dahil gawa sa mga plastic bricks ang mga mosaic portraits na ito. We get to see different forms of art from many different artists. Lahat po nung gawa nila, any form of art is gawa pa rin po ng kamay ng mga talentadong Pinoy. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras.